Kinontra ni Vice President Sara Duterte ang mga argumento ng prosecution team na maaaring hadlangan o ilagay sa panganib ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang proseso ng investigasyon o ang mga testigo sakaling pansamantalang palayain ito. Si Jason Rubrico sa balita. Nagpahayag ng pangamba si Vice President Sara Duterte na posibleng hindi pagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang hiling na pansamantalang paglaya o interim release ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng motion mula sa Office of the Prosecutor ng ICC na humihiling na ibasura ang petisyon ng dating Pangulo para sa interim release. I am concerned, as a daughter, I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old, he is not in good health, he's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Una nang inihayag ni VP Sara na hindi na natutugunan ng ICC ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang ama na ayon sa kanya ay labis ng pumayat at tila apektado na ng klima at pagkain sa kanyang kinaroroonan. Marinding kinontra ni VP Sara ang argumento ng prosekusyon na maaaring makasagabal sa proseso ng investigasyon o sa mga testigo si dating Pangulong Duterte sakaling pansamantalang palayain. Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trinetan yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. Doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence. So he never did anything against the witnesses. Kinwestiyon din ng pangalawang Pangulo ang paggamit ng ICC prosecution sa mga pahayag ng pamilya Duterte gaya ng salitang kidnap at pagnanais na pauwiin si Duterte bilang batayan upang ibasura ang kahilingan para sa interim release. But I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. Kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado. Hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado. Bilang isang abogado, pinuna rin ni VP Sara ang mismong sistema ng ICC pagdating sa karapatan ng mga akusado, lalo na't may provision naman ito para sa interim release. Well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, parang napakalaking question nun. Dagdag pa niya, ang matagal na pagkakapiit ng dating Pangulo kahit wala pang formal na paglilitis ay isang malinaw na anyo ng kawalang katarungan. More than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon,
meron kang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.